Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga senador dahil tuloy nang uusad ang paglitis kay Vice President Sara Duterte matapos nga mag-convene ang mataas sa kapulungan ng Kongreso bilang impeachment court. 10 araw naman po binigay ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte para mag-reply o sumagot sa mga kaso laban sa kanya. At nauna nang tiniyak ng mga senador na tuloy pa rin ang kanilang pangunahing tungkulin bilang pagpanday ng mga batas kahit na gumugulong na ang impeachment trial. Tuloy natin ang kaganapan sa Senado. Live report ni Eden Santos. Eden, ano na ang latest dyan? Yes, Alex, tapos na nga yung pag-convene ng Senado bilang impeachment court. 23 senador ang physically present kanina sa sesyon at handa na raw sila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Nagkumbina bilang impeachment court ang Senado para sa impeachment trial o paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay pagkatapos na tuluyang manatili bilang Pangulo ng Senado si Senate President Alan Peter Cayetano na tinangka umanong ikudeta. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Kasunod nito ay tuluyan ang nanumpa si Cayetano bilang presiding officer. Si Senator Camille Villar ang nagpanumpa kay Cayetano bilang pinakabatang senador. Sunod na nanumpa ang mga senador bilang senator judges na pinangunahan naman ni SP Cayetano. Binasa ni Cayetano ang articles of impeachment laban kay VP Sara na isinumiti sa kanila ng Secretary General ng Kamara. Binigyan ng 10 calendar days ng impeachment court si VP Sara para mag-reply sa mga kaso laban sa kanya. 5 araw naman sa prosecution team para sa kanilang reply sa magiging sagot ni VP Sara. The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Tiniyak naman ni Senator Rodante Marcoleta na sa kabila ng impeachment trial ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa Senado. Tiniyak din niya na magiging patas ang senator judges. Naman yan, sana hindi masyadong madugo para yung aming legislative work ay magawa pa rin namin. Sana mabalansin natin. May mga lumalabas na pong mga anggulo ngayon na ito ay forthwith na ipabasura ng impeachment court. Nakita mo naman kabaliktaran na nangyari. Di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga chismoso at sa mga intrigero. Yan number 1 rule. Alex, nag-monitor na lamang ang prosecution panel ng House of Representatives sa mga kaganapan dito sa Senado dahil hindi nga sila pinadalhan ng formal na imbitasyon ng Senado sa isinagawang pag-convene kaninang hapon ng Senado bilang impeachment court, Alex. Okay, Eden, dahil nga nabanggit nga ni Senador Marcoleta na dapat balansehin ang kanilang schedule bilang mga mambabatas. Paano nga ba nila hahatiin yung kanilang schedule dyan? Nabanggit ba kung kailan lamang sila magsasagawa ng paglitis kay VP Sara? Tapos trabaho nilang magpanday ng batas? Tapos may mga committee hearing pa sila? Yung tungkol sa daming problema. Mataas ang halaga ng pagkain, mataas ang petrolyo natin, presyo ng petrolyo, meron pa tayong flood control. Paano nila gagawin yan?
Yes, Alex, sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano kanina, ikakalendaryo nila yung mga magiging paglilitis ng impeachment court dito sa impeachment kay VP Sara. At ang tiniyak nila na kung sa umaga ay isasagawa yung mga hearings, pagdinig sa mga mahalagang issue ng bawat komite na hawak nitong mga senador na ito, at gagawin naman sa bandang hapon yung impeachment trial. Yan ay pag-uusapan pa, Alex, but definitely sa mga nakalipas na impeachment trial, Alex, ay umaga nagsisimula yung impeachment trial, gaya nung kay dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Corona. At tinitiyak naman din nila na hindi pa rin maapektuhan yung kanilang pagtugon sa mga iba't ibang issue na dapat unahin sana kung walang impeachment trial laban kay VP Sara. But definitely, Alex, ay aabangan natin kung kailan maipapadala yung writ of summons kay VP Sara, at pagkatapos noon inaasahang magsisimula naman yung pre-trial at susundan niyan ng proper trial, Alex, impeachment against Vice President Sara Duterte. Hindi ba binanggit kung dati kasi nung impeachment trial ni Chief Justice Corona, parang 4 na araw in a week eh. Sila ba, gagawin ba nila Monday, Tuesday, Wednesday? May binanggit na ba ang presiding officer dito? Alex, yun yung inaalam pa natin kung ito ba ay mula Lunes hanggang Biyernes. Ang sinagot lang naman nila kanina ay yung sinasabing 10 calendar days na ibibigay kay VP Sara para sagutin yung kaso laban sa kanya. Yan ay calendar days, kasama na rin daw yung weekends, Alex. Okay. Dahil 23 lang sila kanina, nung nag-convene, paano ang role ni Senador o Senate Judge Bato de la Rosa? Ano yun? Papayagan ba siya na zoom o kailangan siya ay nandyan sa mismong korte? Alex, kung titingnan natin yung sitwasyon, itong si Senador Bato de la Rosa ay dumalo lamang doon sa sinagawang change of leadership. Pagkatapos ay umalis na rin siya. Sabi nga nila ay tumakas. Bago pa nangyari yun, Alex, ay nag-motion nga itong si Senator Marcoleta na kung maaari mapayagan na mag-zoom si Senator Bato de la Rosa. At yun nga, alamin natin kung ano na ba yung status nitong panukalang ito ni Senator Marcoleta. Okay, panghuli, Eden, may mga panawagan ba ilang mga senador dyan na kung maaari magtalaga ng isang independent presiding judge o presiding officer dahil inahalintulad nila nung in-impeach nilitis si dating Pangulong Estrada ay si Chief Justice Davide ang upong presiding judge. Ito, pangalawang Pangulo to. Wala bang ganung panawagan para ma-maintain ang pagiging patas ng kasulukuyang presiding judge, which is the Senate President? Alex, kung meron man hindi pa natin naririnig kung may ganyang panukala, but definitely naitalaga nanumpa na si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Alex. Ayun. O sige. Maraming salamat sa iyo. Eden Santos, mata natin dyan po sa Senado.